I'm Attorney Edward Villarreal, and I'm sure I can help you para mapabilis yung pagsampa ng kaso niyo. Dami sigurong dahilan para hindi ka mahalin. But you know what, Grace? Mahal na kita. Hindi ko naman plinano yun. Nakita mo na lahat ng kahinaan ko. Nandiyan ka pa rin. Di mo ako iniiwan. Mahal kita. Hindi kita pakakawalan, Grace. Will you marry me? My son! We were so worried about you. Good thing I was here. Binalik ko ng buhay at ligtas yung pinakamamahal niyong bunso. Kuya, I'm really proud of you. Happy ako na may makakatulong na sa akin sa mga responsibilities. Para naman makabawi na sa'yo pa. You are doing this because I know na ikaw lang ang makakapalit sa akin. Bakit ka nga ba nandito? Hindi ba dapat nagpapahinga ka? I also need to make it up to my clients, Grace, at sa lahat ng... Edward, bakit? I'm okay. Sorry. Low blood sugar. Hindi pa kasi ako kumain eh. I'll be okay. Edward's still the boss, officially. Kukunin ko yung posisyon ni Edward and the entire family business will be ours. Nagdadalawang isip ako na bigyan ng posisyon si William. Nandito ako para saluhin si Kuya William if ever may kapalpakan siyang gawin. Kumusta yung bagong VP of Operations? My favorite son, Edward. Pumapapil na naman. Edward may be back, but I will not play second fiddle to that idiot. I'll make sure he gets out of the way. Arlene has been hit once by her husband on the head. Hey, how's your case, Randy? She has complained of dizziness a Okay ba? few minutes after the incident. Hey, buddy. Do good, ah? Hey, Grace. It's John. Is everything all right? Baka nagugutom ka ata. Samahan kita, merienda. Coffee. You want? John, iniisip ko lang si Edward. Nung isang araw lang nahihilo siya, tapos kanina, di ba parang bigla na lang siyang naging sensitive to light tapos nagsuka? Grace, knowing Edward, baka naman nalipasan lang ng gutom yun. Paano kung meron pang ibang rason? Paano kung hindi lang yun? Do you mean may sakit si Edward? Ganun ba? Ladies and gentlemen, I have an announcement to make. I'm sure all of you have grown accustomed to our officer in charge of operations, Mr. William Villarreal. He has taken over in the absence of my father and myself. However, the board has noticed his outstanding performance. And because of this, they have decided to appoint him a permanent position. With that, I would like to introduce our new Vice President of Operations, none other than Mr. William Villarreal. Thank you very much, Edward. I mean, sir. Anyways, it is my great privilege and honor to bring about significant changes in my... Edward! Edward! Don't just stand there. Call for help. Call a doctor. Somebody call a doctor. Listen nyo. Edward! Hello? I need an ambulance. All right, Grace, I'm sorry, okay? Forget what I said. Alam mo, huwag ka na mag-alala kay Edward. Napaparanoid ka lang dahil sa nangyari sa inyo in the past. Grace, Edward is super healthy. Okay? He's okay. He's doing good. Kakasal lang nga kayo, di ba? Bubuo kayo ng pamilya. And I'm pretty sure he will give you a lot of babies. Cheer up. Answer call. Hello?
Hello, Grace? Kuya William? Napatawag ka? Yeah. There's something wrong with Edward. Please open your eyes. Edward? Gumising ka na, Edward. Asan si Edward? Wake up, Grace, open nandito siya. your eyes. Please, son. Hold on, Please Grace. open your eyes. Wake up. Wake up. Edward, magsalita ka! Grace? Grace is still unconscious. Hindi pwede! Hindi pwede! Ano nangyari? Kuya William, ano nangyari? I don't know. Mr. and Mrs. Villarreal, Yes, Doc. I'm Dr. Mirasol. Doc, may update na po ba sa kalagayan ni Edward? Hindi pa natin masasabi sa ngayon. We still need to do some more diagnostics and tests. I read this chart at nakita ko na meron pala siyang history ng pagkakabagok ng ulo. We need to see if this is connected to that. Doc, can I just talk to you for a while? Tell me your brother's gonna be okay. Edward, please wake up na, son. What happened to you? I mean, he was okay, right? He was okay. Mama Stella, huwag na po kayong umiyak. Magiging okay po si Edward. Nararamdaman ko po ngayon pa lang na nilalabanan niya to. Magigising po siya. Magigising po siya. Magigising po siya. Diyos ko. Alam ko po halos mabingi na kayo sa mga dasal ko noon na sana mailigtas si Edward. Na sana makabalik siya sa akin. Dininig niyo po yun at habang buhay ko pong ipagpapasalamat yun sa inyo. Pero ngayon nagmamakaawa po ulit ako sa inyo. Iligtas niyo po ulit si Edward. Madami na po kaming napagdaanan. Pero madami pa kaming pangarap. Tulungan niyo po kami na malampasan to. Lord, please, ilayo niyo po siya sa kapahamakan. Please, parang awa niyo na po. Grace. Kuya William, may balita na ba kay Edward? No news yet. I just came here to check on you. It's okay to be scared. Grabe naman kasi yung nangyari kay Edward. I heard that passing out is not a good sign, that you can have a serious illness. Don't say that. Natakasan nga niyang demonyong gumawa sa kanya nun. Ito pa ba? If you say so. I just don't want to give you false hope. May alam akong kaso. Nawalan siya ng malay, tapos dire-diretsong... You know what I mean? I'm sorry, I forgot. You can't see. Pero ini-imply mo na posibleng mamatay si Edward. Pues hindi mangyayari yun. Malakas siya, palaban siya, at hindi siya susuko. Kapatid mo siya, dapat alam mo yun. Or did you forget? E di ipapaalala ko sa'yo. Lalaban si Edward, gigising siya, babalikan niya ako at magiging masaya ulit kami. I'm just saying, Grace, no need to shout. Don't be upset.
Mama? Papa, what's going on? Si Edward po ba? Nagising na ba siya? I'm sorry but the patient is still unconscious. Lumabas na ang resulta ng mga test na ginawa namin sa kanya. Attorney Villarreal has what we call TBI or traumatic brain injury. Brain injury? Naalog kasi ang utak niya nang mahulog siya sa bangin. Pero gumawa na kayo ng tests nung una pa lang siyang na-admit. Bakit ngayon lang nakita to? There are cases na hindi agad nagmamanifest ang symptoms. Sometimes it takes days. Kaya ba siya nahilo? At saka parang bigla siyang naging sensitive to light. Kaya ba siya nasuka? Yes, those are the symptoms consistent with TBI. Kaya siya nawala ng malay. It is possible. We are doing a neurological check on him para malaman natin kung gaano ang extent ng brain injury. Hopefully, magising na ang pasyente. Dahil kung hindi, posibleng makomatos siya. Dok, hindi pwedeng mangyari yan. You can't just let that happen. Kailangan gumaling siya. Kayo lang yung pwedeng gumawa ng paraan para hindi lumala ang kondisyon niya. No, hindi magiging comatose ang anak ko. Gigising siya. Magigising siya. Magigising siya. Magigising siya. Mrs., ipagdasal na lang po natin na he won't manifest any more serious symptoms. Doc, what are the chances that my brother will recover? As long as he doesn't show symptoms of deterioration, we can say na concussion lang ang nangyari. Malaki naman po ang chance na makarecover ang pasyente. Dok, ano pong dapat gawin? Anong treatment? Anong gamot ang dapat ibigay? Anong gagawin namin? Supportive naman po ang treatment attorney. Sa mga ganito po kasing cases, usually, nagbibigay po lamang kami ng treatments based po sa symptoms na ipinapakita ng pasyente. The most important thing na kailangan gawin ni Attorney Villarreal ay ipahinga po ang kanyang utak. Hayaan po dyan na kusang gumaling ito. Matatagalan nga lang po, maaaring abutin ng mga ilang araw, ilang linggo, o ilang buwan. Edward, kailangan mong lumaban. Kahit gaano kahirap. Kahit gaano kasama ang lahat ng pinagdaanan natin. Ako naman ang magpapaalala sa'yo ng lahat ng magagandang nangyari sa buhay ko. Nang dahil sa'yo. Edward, ako naman ang magpapaalala sa'yo ng lahat ng panahon na ikaw ang nagpasaya ng buhay ko. Naalala mo ba nung una tayong nagkita? Nung nagkabanggaan tayo sa Supreme Court? Lahat ng panahon na tinulungan mo ko. Grace, kailangan piliin mo mabuhay. Kailangan piliin mo na lalaban ka. Naalala mo ba yung mga pangako natin sa isa't isa? Darkest corners, the deepest uncertainties of life, I will always be there for you, Grace. For better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health. Death do us part, Grace Evangelista. Alam mo, ikaw ang nagpalakas ng loob ko. Ikaw ang nagbigay inspirasyon para mabuhay ako. Kaya sana ngayon magpakatatag ka naman, please. Mabuhay ka, please. Mabuhay ka para sa akin. Para sa atin. Edward, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, kaya magising ka na, please. Sige na naman, oh. Edward, magising ka na.
Please, magising ka na. Dito ka lang. Edward. Grace. Edward? Thank God, Edward. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Edward, gising ka. Tita, buti na lang po nagising na siya, no? Sa tingin mo ba tutulugan kita na matagal? Sa ganda mong yan, Grace. Edward! Nakuha mo pang magbiro. Ay, naku, kung alam mo lang, alala kami sa'yo. But I'm awake now. I'm fine. No, you're not. Ang sabi ni Dr. Mirasol, kailangan mo maobserbahan pa ng 48 hours. I know, he told me that pa. Pero sabi rin niya, kung wala akong nararamdaman, pwede na raw po akong umuwi. Makakauwi ka para magpahinga. The doctor said you need to rest your brain and your body as well. Ba hindi biro yung dinaanan mo? So it's best, huwag ka munang magtrabaho. Okay? Huwag ka na muna magkikilos. Anyway, your brother is there. Let him handle the company. I can do that. Edward, tama sila. Bakit hindi mo na lang muna ipasa sa amin ni John yung mga kasong mabibitawan mo? Kami na magha-handle. Me, John, and other associates. Diba? So basically, plananan niyo na yung buhay ko. Hindi naman. Gusto lang namin na gumaling ka. Kapag magaling ka na, edi balik ka sa trabaho. You can't say no this time, bro. Lahat kami nandito, isa lang yung sinasabi. We're just concerned about your health. So if I were you, makikinig ako. Okay, I give up. You guys win. But I'm not doing it just for you. I'm also doing it for Grace. I'll take a break. Magpapahinga ako. Pero Grace, pag magaling na ako, you and I, we're gonna plan our wedding. Right? Edward, one step at a time. Ang importante, magpagaling ka muna. Darating din tayo dun. Basta I promise, gagawin ko ang lahat para makatulong sa pagpapagaling mo. Promise to marry. One step at a time. Who would have thought? Isang matalino and well-respected lawyer at presidente ng isang kumpanya. Magkakaroon lang siya ng brain damage, no? It's brain injury. There's a difference. Ganun na rin yun. May sira na yung utak niya. Para lang siyang lumuwag na tornilyo. Yun lang yun. At kapag maluwag ang tornilyo, hindi makakapag-isip ng tama. Hindi makakapagtrabaho. Hindi makakapag-function ng normal. In short, mawawalan ng silbi. Babe, ano na naman yung pinaplano mo, ha? Wala. Yet. Let's see how things pan out. And kung may makita kong butas, doon ako kikilos.
I like the sound of that. Right. Nina, tapos na ba yung pinahanda ko sa'yo? The signs and symptoms of traumatic brain injury include confusion or feeling dazed, clumsiness, depression, behavior and personality changes, concentration difficulties, headache. Signs and symptoms of traumatic brain injury include confusion or feeling dazed, clumsiness, depression, behavior and personality changes, concentration difficulties. Ate Ida! Ate Ida! Ate Ida! Nandiyan ba kayo? Grace, hinanda ko na yung pagkain na niluto mo para kay Edward. Kanina mo pa pinakikinggan yan, ah. Bah, mamememorya mo na yata lahat ng simptomas ng sakit na yan. Oo nga po, ate. Masyado ka na pong seryoso, ah. Nag-aalala lang ako. Pati pala yung ugali ni Edward pwedeng magbago. Grace, bakit naman iniisip mo yan? Nagpapagaling na nga yung tao sa bahay nila eh. Hindi magbabago si Edward. Sana nga, Nay. Nakakapanghinayang lang kasi kung kailan nakauwi na siya, ngayon naman mangyayari to. May awa ang Diyos, anak. Pasasaan ba't bubuti din ang lagay ni Edward? Tandaan mo, kahit gaano kalakas ang isang unos, dadaan din ito. At babalik ang pagiging payapa ng dinaanan nito. Parang kayo ni Edward. Babalik din sa normal ang lahat pagkatapos ng lahat ng ito. Yes, ma. For the nth time, I'm telling you, I did. Okay, I need to go. Nakakainip na nandito lang ako lagi sa bahay. I need to go to work. Yep. But the doctor said you need to rest your brain, Edward. Grace, pagsabihan mo nga ito, ang tigas ng ulo, ayaw makinig. Sinunod ko naman lahat ng sinabi ng doktor. That's not enough. Yeah, I took a really long leave from work. Nagpahinga ako ng todo. It's not enough. I don't know what's going to be enough. Edward, kinig ka naman sa mama mo. Kapakanan mo lang naman ang iniisip niya. Bakit mo ba pinagpipilitan na bumalik agad sa trabaho? Dahil alam kong kaya ko na, Grace. Kaya ko nang bumalik sa opisina. Lahat naman ng gamot na binigay sa akin ng doktor, ginawa ko, ininom ko. The antidepressants, the painkillers. How long has it been since I've been discharged from the hospital? Wala na akong nararamdamang kakaiba. Hindi na ako nasusuka, hindi na ako nahihilo. Yes, there are still minor headaches from time to time. But they're manageable. I'll be fine.
Edward, mas mabuti na kasing nakakasigurado. Ayaw lang namin na mag-recur yung symptoms mo if ever mapagod ka ulit. Grace, Ma, you're treating me na parang wala na akong sariling isip. I can make my own decisions at ako nakakakilala sa sarili kong katawan. So when I say na kaya kong magtrabaho, that's exactly what it means. Look, okay, I'm sorry. Pero marami pa akong kailangan gawin. The company really needs me right now. May mga kaso na nag-aantay sa akin and I need to plan our wedding. Pero lalo siya nagalit. At ayun, sinuntok niya ako ng paulit-ulit. Tulungan niyo po ako. Ayoko na makisama sa asawa ko. Kamusta ka? Ininom mo na ba yung gamot mo? Nainom ko na yung gamot ko. Kaya maya-maya dapat mawala na itong sakit ng ulo ko. I took my meds. It's just not working. There's this medicine. A friend used to take it. Remember Phil? He had spinal surgery. But after he took the medicine, nawala yung sakit ng ulo niya. It sounds like I really need it. No. What do you mean, no? I can't let you take it. It's too dangerous. Edward, Grace, mamaya na tayo mag-usap ah. ano bang nangyayari sa'yo? Baka meron kang hindi sinasabi sa akin. Baka may nararamdaman ka. Grace, wala! Iniisip ko lang kasi na baka dapat hindi ka pa talaga muna pumasok. Baka dapat ipahinga mo muna yung utak mo. Grace! I just told you what I'm feeling. Okay? Can you please just stop nagging me? Okay? Grace, leave me alone. That's all I need from you.